Mapagpalang araw sa inyong lahat. Dapat lamang na ang mga salita ng Diyos na ating napakikinggan araw-araw ay ating isinasabuhay at isinasagawa. Sapagkat kung ito'y lamang napakinggan natin at walang kasamang paggawa, ito ay patay. Sabi nga sa aklat ng Santiago Kabanata 2, talata 17, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya naman, sa buhay ng isang mananampalataya, tayo ay nabubuhay sa mundong ito, hindi lang basta nagtatrabaho, nag-aaral, nagpapaunlad at naglilingkod. Mahalaga rin na hinahayaan natin na tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw nang namumuhay kasama si Kristo Jesus. Sapagkat ang naging gawain ni Jesus noong siya pa ay nasa katawang lupa, hindi niya kinaliligtaan ang laging mana sa presensya ng Diyos Ama at siya man din ay nagpahinga sa piling ng Diyos. Kalooban lagi ng Diyos Ama ang kanyang sinusunod. At sa pamagitan niya, ni Jesus, tayo ay makakasumpong ng tunay na kapahingahan, ang paglagak ng ating sarili sa kanyang harapan, sa harapan ng Diyos, ay para siya ay sambahin, papurihan, parangalan at pasalamatan. Tunay na tayo ay makakasumpong ng kapahingahan sa tahanan ng Diyos, sa presensya ng Diyos, sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. Kaya nga sabi sa Hebreo Kabanata 4, talata 10, sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kahit ang Diyos ay nagpahinga sa kanyang paglikha, tayo ay maluwag na inaanyayahan ng Diyos na pumasok at sumamba kasama niya upang makasumpong ng kapahingahan. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 11, talata 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Kapahingahan ng ating buhay sa kabila ng mga imperfection nito. Ang paglikha sa mundo ay masasabi kong perfectly made, sapagkat ito ay maganda matapos likhain ng Diyos. Subalit, ang dahil sa pagsuway ni Eva at Adan, from then, ang mga tao ay naging imperfect sa iba't ibang aspeto ng buhay. Subalit ang Diyos Ama ay nag-provide ng paraan para mapanumbalik tayo ayon sa wangis na kanyang paglikha sa atin. Kaya naman pinapaalala ng salita ng Diyos na mahalaga na tayo ay sumamba at maglaan ng oras sa Kanya upang we can have refreshments of our soul. We are to regain a new strength. We are able to have a recharge of our power and to have a restoration of our new self in the presence of God. Patuloy natin na asamin ang Espiritu Santo at patuloy na manalagi ang kapayapaan ng Diyos sa atin at tunay na masusumpungan natin ang kapahingahan ng ating buhay sa piling ng Diyos Ama. Sumainyo ang Espiritu Santo at maging pagpapala sa lahat. Amen.